Ano ginagawa mo dito? To clarify something. Tungkol sa bata? Huwag kang mag-alala. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikapitong kabanata. Nang malaman ni Carlo na manganganak na ang kanyang asawa na si Bettina, ay hindi na ito nagtagal pa sa ward ni Gigi at agad na nagpaalam sa dalaga. Kabadong naghihintay sa labas ng emergency room si Carlo at kinakabahan dahil alam ni Carlo na delikado ang panganganak dahil nasa hukay ang kabilang paa ng babaeng nanganganak. Maya-maya ay lumabas ng kapwa-doktor. Ibinalita niya na maayos ng panganganak ng kanyang misis at nakahinga naman ng maluwag si Carlo. Para bang excited siya na makita at masilayan ng anak niya kay Bettina. Inaasikaso agad ni Carlo ang ward na tutuluyan ni Bettina at ng kanilang bagong silang na alak at kauna-unahang anak. Sa unang pasok pa lamang ni Bettina, karga ang bata, ay sabik na si Carlo na makita ang anak nila ni Bettina. Ngunit nang makita niya ang anak ay para bang walang lukso ng dugo na naramdaman si Carlo. Para bang wala siyang pagmamahal na nararamdaman sa bata. Hindi katulad ng makita niya kanina ang anak ni Gigi. Para bang hindi naramdaman ni Carlo ang koneksyon at feeling ng isang masayang ama sa supling nila ni Bettina. Hindi gaya nung sa bata na iniluwal ni Gigi. Nagtataka si Carlo dahil bakit gano'n na lamang ang nararamdaman niya nang makita ang anak ni Gigi. Taliwas sa kanyang nararamdaman sa anak nila ni Bettina. Napansin din ng ibang nurse at doktor na malayo ang itsura ng bata kay Carlo at napaisip ang mga ito kung ito nga ba talaga ang tunay na ama. Dahil sa aura pa lang ng binata ay napakalayo na ng mukha ng batang isinilang ng kanyang asawa na tila ba ipinaglihi sa sama ng loob. Ngunit ang mga napuna ng mga katrabaho ay sinarili na lamang ng mga ito dahil ayaw nilang magkagulo ang pamilya. Kamusta ang pakiramdam mo? Kinakabahan ako kanina at nananalangin. Sa wakas ay maayos naman ang iyong panganganak. Alalang tanong ni Carlo sa kanyang asawa na ngayon ay tila ba hinang-hina pa. Para bang hinang-hina pa ito at kailangan alagaan upang makabawi sa nawalang lakas. Kinuha na muna ng nurse ang sanggol at inilagay sa nursery room upang makapagpahinga saglit ang ina ni Bettina. Umalis na din muna ang mga ito para magkaroon ng privacy ang dalawang mag-asawa. I'm exhausted, pero I'm happy because our baby is in good condition. Hinang-hina lang talaga ako para bang naubos ang lahat ng lakas ko. Pero it's fine, para sa anak natin lahat kakayanin ko. Wika ni Bettina kay Carlo at ngumiti pa. Nakahinga naman ng maayos si Carlo dahil maayos naman ang kanyang asawa at anak. Sa kanyang isipan ay dininig ng puong may kapal ang kanyang mga dalangin dahil maayos at mahusay na ipanganak ang kanyang supling. Okay, that's good. Alis muna ako. Balik ako after my duty. Take care and I love you. Don't stress yourself and have some rest. If you need me, ipatawag mo lang ako sa nurse, okay? Malambing na wika ni Carlo kay Bettina at hinalikan pa ang kanyang asawa sa noo. Ngunit habang kaharap ni Carlo ang kanyang asawang si Bettina, ay hindi maalis sa isipan niya si Gigi at ang anak nito. Para bang hinahatak siya ng sanggol at nais niya itong masilayan minu-minuto. You too, wag ka masyadong magpagod. I love you too. Don't think about me kasi magiging okay ako. Para sa'yo at sa anak natin. Paglalambing ni Bettina at humalik sa labi ng binata at nagpakawala ng isang matamis na ngiti. Para bang napakabait nito, ngunit sa likod ng anghel na mukha nito ay may tinatago itong hindi kagandahang ugali. Samantalang si Gigi naman ay tila ba nagbago ang kanyang isipan. Kung kanina pakiramdam niya ay dapat malaman ni Carlo ang katotohanan tungkol sa batang kanyang isinilang na ito, ay anak nila ngayon ay nagbago ng pasya ni Gigi. Inisip niya na parang pinagsabay sila ni Carlo dahil sabay pa sila ni Bettina na nanganak at sa parehong ospital pa. Iniisip ni Gigi na napakasamang lalaki ni Carlo dahil pakiramdam niya ay mapangbalat kayo lamang ito.
Nainis si Gigi dahil sabay pa talaga sila ng asawa nito na manganak at sa iisang ospital pa. Para bang kung kanina ay naiisip ni Gigi na magiging mabuting ama si Carlo sa kanilang anak kapag nalaman nitong totoo, ay kabaliktaran na ito sa kanyang nararamdaman ngayon. Pakiramdam niya ay masasaktan lang din ang anak niya tulad ng pananakit ng binata sa kanya. Kaya mas pinilit ng dalaga na itago na lamang ang katotohanan kay Carlo. Maya-maya ay biglang nakarinig ng katok mula sa labas ng ward si Gigi at hindi na nagulat pa si Gigi na si Carlo ang taong papasok doon. Alam naman ni Gigi na babalik talaga ang lalaki dahil hindi pa niya nasasagot ang tanong nito. Kung siya ba talaga ang ama ng batang isinilang niya? Anong ginagawa mo dito? Inis na tanong ni Gigi kay Carlo at masungit itong tiningnan. Naiinis si Gigi sa tuwing iisipin niya na pinagsabay sila ng lalaki. To clarify something. Tipid na sagot ni Carlo sa tanong ni Gigi. At alam naman ni Gigi kung ano ang tinutukoy ng lalaki. Tungkol ba sa bata? Huwag kang mag-alala, hindi ikaw ang ama ng anak ko. Nabuntis ako ng boyfriend ko noon nung nagpunta ako sa US. After nung mag-divorce tayong dalawa. Pero hindi kami nagkatuluyan ng father ng baby ko. Kaya single mom ang ilalagay ko sa live birth ng bata. Okay na? Tatantanan mo na ba ako? Pagsisinungaling ni Gigi kay Carlo at masungit itong tinapunan ng masamang tingin. Hindi alam ni Carlo dahil para bang nakaramdam siya ng lungkot sa sinabi sa kanya ni Gigi na hindi niya anak ang batang isinilang nito. Pakiwari ni Carlo ay napakasakit nun sa kanya na nalalaman na hindi siya ang ama ng sanggol ni Gigi na ikinakataka niya. Pakiramdam ni Carlo ay mas masakit pa iyon kung malalaman niya na anak pala iyon ni Gigi sa ibang lalaki. Sa isipan ni Carlo ay naiinis siya sa dalaga dahil nagpabuntis agad ito sa iba. Pero sa huli ay naisip ni Carlo na hiwalay naman na sila no ni Gigi at kahit na araw lang lumipas. At isa pa, meron na siyang bitina at may supling na din silang dalawa. Matapos mag-usap ni Gigi at Carlo, ay umalis na ang binata sa ward ng dalaga. Samantalang si Bettina ay nalaman na nanganak si Gigi sa ospital kung saan siya nanganak at higit sa lahat, ospital kung saan nagtatrabaho si Carlo. Galit na galit si Bettina dahil kapapanganak lamang niya ay ganoon agad ang kanyang nabalitaan at naiisip. Kaya lalong na-stress si Bettina. Nurse! Inis na sigaw ng tawag ni Bettina sa isang nurse. Agad naman na lumapit ang isang nurse sa dalaga. Ano po yun, ma'am? Magalang na tanong ng nurse kay Bettina. Nasaan yung anak ko? I want to see her. Mataray na utos ni Bettina at agad naman umalis ang nurse para kuhain sa nursery room ang bata. Ma'am, ito na pong bata. Wika ng nurse at inaabot ang bata kay Bettina. Doon na nakita ni Bettina na malayong itsura ng kanyang anak kay Carlo. Ngunit hindi niya pinakita sa mga ito ang frustration. Umiyak ang bata nang buhatin ito ni Bettina, kaya agad na nag-init ang ulo ng dalaga. Take her away from me. Inis na wika ni Bettina, ngunit nagsalita ang nurse sa babae. Kailangan mo pong padidiin ng sanggol, ma'am, para po tumigil sa pag-iyak. Wika ng nurse kay Bettina, ngunit masama itong tiningnan ng babae. Nakita mo naman 'di ba na wala pa akong energy? Tapos gusto mong i-breastfeed ko yung bata? At isa pa, hindi ako marunong magpadede. Timplahan mo kaya muna ng formula milk. Inis na wika ni Bettina sa nurse. Pero ma'am, hindi po pwede yung sinasabi mo. Protocol po ng ospital na kailangan pong i-breastfeed yung baby. Ngunit sinigawan lamang ni Bettina ang nurse at pinipilit na timplahan ng formula milk ang kanyang anak. Naisip tuloy ng nurse na para bang walang amor si Bettina sa kanyang sariling anak. Ngunit biglang nagbago ang timpla ni Bettina nang biglang pumasok si Carlo sa ward nito. Nurse, look at my baby. She looks adorable, right? Nagulat pa ang nurse dahil sa biglang pagbabago ng dalaga. Ngunit tinanguan na lamang niya ito at kinuha pa ni Bettina ang bata sa nurse. How are you? Baling ni Carlo sa kanyang asawa. Look, Carlo, see how adorable and precious our baby is. Wika ni Bettina
at nag-akto na sweet at caring sa kanilang anak. Nagkunwari pa ito na padedeen ng bata, ngunit bigla na lamang itong umiiyak sa kandungan ng babae. Nang hindi pa din tumitigil sa pag-iyak ang sanggol ay kinuha na iyon ni Carlo. Honey, look! Kamukhang kamukha mo baby natin. Yung lips and nose. Malambing na wika ni Bettina kay Carlo. Sa isipan naman ng nurse na naroon sa ward ng dalaga ay natatawa ito dahil ni isang hibla ng buhok ng sanggol ay walang minana sa gwapong aura ni Carlo. Matapos ang araw na yon, nanatili pa sa ospital si Bettina ng 2 araw at i-discharge na ito ang kanyang anak. Plastic na plastic si Bettina sa tuwing nandyan sa tabi niya si Carlo. Isang maamong ina na maalaga sa kanyang anak ang ipinapakita nito sa tuwing nandyan si Carlo sa tabi niya. Ngunit tuwing wala naman ito, ay ipinapaalaga niya ang sanggol sa nurse na naka-assign sa kanya. Psst, nurse! Tawag ni Bettina sa isang nurse at agad naman itong lumapit. Yes, ma'am? Magalang na tanong nito sa kanya. Si Dr. Carlo ba, pumunta ba siya sa NICU? Tanong ni Bettina sa nurse na kaharap. Yes, ma'am. As a doctor, need po talaga ni doctor na magtungo doon para i-check ang mga pasyente. Why po? Litanya ng nurse. Ngunit sinamaan lamang ito ng tingin ni Bettina nang magtanong. Galit na galit si Bettina nang malaman niya na nagtutungo ang kanyang asawa doon. Pero bait-baita naman ito kapag kaharap si Carlo. Honey, dito rin pala nanganak si Gigi, ano? Rinig ko na kaniko yung anak niya. Kawawa naman. Kunwaring awang litanya ni Bettina kay Carlo. Oo kulang kasi sa araw at complicated ang panganganak. Siyempre, ako yung nagpaanak kay Gigi at bilang doktor, naaawa ko sa sanggol. Wika ni Carlo. Kunwari concern naman si Bettina. Nagsuggest si Bettina at umakto pa na naawa talaga sa kalagayan ng anak ni Gigi. Tiya, nasabi ko na din sa pedia. Naawa lang talaga ako sa sanggol. Litanya ni Carlo at sa isipan ni Bettina ay naiinis na ito at gusto nang magwala. Ilang sandali lang lumipas ay naghanda na si Bettina at Carlo sa paglabas ng kanyang mag-ina. Buhat-buhat ni Carlo ang sanggol at si Bettina naman ay nasa wheelchair. Para bang larawan sila ng isang masayang pamilya na kakapanganak lamang ng asawa at palabas ng ospital. Habang palabas ng ospital ay nakasalubong nila si Gigi na nakasakay din ng wheelchair galing sa NICU para makita ang kanyang anak. Hindi na sana papansinin ni Gigi, ngunit si Bettina na mismo ang nagpahinto sa wheelchair para makita si Gigi na masayang masaya silang tatlo. Oh Gigi, congrats! Nanganak ka na din pala. Kawawa naman yung anak mo nasa NICU pa. Dapat kasama mo yung asawa mo. I mean yung father ng baby mo. Look at us. Carlo is with me. And he will always be by my side. Pangiinis ni Bettina kay Gigi. Ngunit ginitian lamang sila ni Gigi at nilagpasan na para bang walang narinig. Sa isip-isip ni Gigi ay pinangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya masasaktan pa ng mga ito tulad ng ginawa nito sa kanya noon. Sa parteng iyon ay matapang na si Gigi at handa nang lumaban kapag inapi. Ano kaya magiging tugon ni Gigi sa mga sinabi ni Bettina? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.